Ayun mga katambike, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all. Ang oras natin ay 5:34 na ng umaga sa petsa na August 1, 2026. So, ayun, magwo-walking na ako. Pero, hindi rito sa Queensland, kundi doon sa Jordan subdivision. So yung mga katambay kahit at umpisa na ang laps 1 ng aking walking. So yun, so umalis ako sa bahay 5:34, diba ang aga. So yun, at sana walang manghabol sa atin na aso. So yun, may nanghahabol kasi sa akin na aso dito, kaya doble ingat din, kasi hindi natin alam, hindi natin sure kung may anti-rabies sila. So yun, yun. Kaya pag ganito ang ano ko, kaya pag ganito ang walking ko, hindi rin reverse pababa dun, kasi may makukunan ako ng vlog na video na hindi dapat, tulad ng mga nakakasabayan kong mag-walking, since na kilala nila ako at kilala nila ko as content creator. So yun mga katambay, at buti may lokal, sabi naglalaro lang. Oh, grabe experience ko na yan. Hi, good morning. Ilang ikot ka na? Pang isa pa lang po. Opo. So ayun mga katambay, ikakat ko na lang yung parte na yun, yung hinabol ako ng aso. So yun, sabi naman ng lokal, yung aso dito naglalaro lang. So sa susunod, mga asong gala dito, bibigyan ko ng dog food. Magdadala ako ng dog food. So
konti lang dalhin ko kasi naka-belt bag lang ako. Trip talaga ako ng asong yun eh. Hindi ko mawari kung bakit niya ako trip. Siguro mataba-taba pa daw ako. Morning, tita. Hello! Tapos sabay na ko rin sa'yo. Hello! Sige po. So yun, tsahin ko yun mga katambay. Bali pinsan siya ng tatay ko. So yun, dating yun. Sa totoo lang mga katambay, hindi ko sa sinisiraan tita ko. Dating not in good terms kami yan. Ewan ko ba kung bakit. Siguro dahil sa chismosa siya. Pero ngayon ewan ko lang kung chismosa pa rin siya o pero hindi ko na iniisip yun. Iniisip ko na lang, sana hindi na siya chismosa katulad ng ate. Yun naman iniisip natin mga kamag-anak nila na sana hindi maging chismosa palawang. So yun. Ayun mga katambay. Unang laps. So yun. Kaya maingay dito sa likod ko na to. Diyan. Kasi nandyan na yung mga pabrika. Sa likod ng padero na yan. Nandyan na yung mga pabrika. Ewan ko kung anong pabrika. Basta pabrika. Sabi din ng China kung matagal na nag-iikot dito. Parang yata. Parang part pa rin ng libis ko, I think. Kasi amoy alam nyo yun, amoy tinapay ng libis ko. Paki-comment sa mga taga Jordan nga, paki-comment na kung anong factory yun nasa likod ng mga lupain na to. So, yun, baka pwede maka-apply
ng factory worker. Siyempre, mag-uumpisa ako sa baba. Yun naman talaga. Walang nagsisimula sa mataas. Wala. Nagsisimula lahat sa mababa. Naalala ko tuloy yung ewan ko ba kung dapat kong ikwento to o hindi na kasi involved na yung mother ko dito eh. Sige, kwento ko na rin para kung may mga magulang kayo ganyan din, makarelate man lang kayo. Hindi ko napapangalanan yung mother ko at hindi nyo naman siya nakikita minsan sa vlog. Minsan nakikita nyo pero hagip lang. For securityness, may tinatawag akong mother 1 and then mother 2. Yun ang real mother ko. So ayun, first secure na yun. Si mother 1. Dati, nagsaservice ako e-bike estudyante. Kwento ko lang. Nung nagbayad na sa akin si nanay ni customer, siya, tawag dito, umuna ng sakay ng e-bike mother ko. Ilang beses na yun, tapos sinasabi ko may service ako, inumura niya ako. Tapos yun, at doon ako nadismaya. Tapos yun, paulit na lang nangyayari hanggang sa nagtalo na kami neto. 2025 nagtalo na kami, and then yun, grabe, iyak ko talaga yun. Sa isip-isip ko, dati hindi pa ako aktibo yun sa church. Sa isip-isip ko, dinadown nyo ako. Sabi ko sa kanya yun, sa totoo lang, dinadown nyo ako, nilulubog nyo ako. Pilit akong umaangat. Inaangat ko sarili ko. Nagkakaroon ako ng possibly income. Pero ano nangyayari, nilulubog nyo ako. Ang paliwanag sa akin, kesyo daw gusto niya para sa akin. Although naintindihan ko yun, yung concern.
Salamat sa concern. Pero ang akin lang, nag-iingat din naman ako. Gusto ko lang kahit mababa, may ipon. Pataas ng pataas yun eh. Yung posisyon eh. Wala naman trabaho nag-uumpisa sa mataas. Lahat ng mga papasukan trabaho man nag-uumpisa sa mababa. At yung sabihin na so sabihin na natin yung experience niya nung nakaraan. Tapos na yun yung experience niya. Ako bilang maiisip na rin, nag-iingat naman siguro. Hindi pala siguro nag-iingat ako. So yun lang ang masakit sa part ko bilang anak. Nung gawin ng nanay mo sa iyo yun, napakasakit sa akin yun. Ngayon lubog ako, wala akong pinagkakakitaan dahil dun sa pangyayari na yun. Ngayon mga katambay, bumabangon ako, balik ako sa start. Ang tanong ko lang mga katambay, yung mga may mild autism ba na special child, wala na bang karapatang umangat? Tanong ko lang. Ang gusto ng parents nila sa mataas ka kaagad, tipong chill ka na lang, kumikita ka na lang ng pera. Ako, sa totoo lang, nasasaktan ako hanggang ngayon. Hindi ko lang pinapakita sa vlog eh. Kasi ayoko maapektuhan pati yung mga nanonood sa akin. Ito pa, yung isang ikikwento ko. So, yun. So mamaya na, patapos na ako sa laps 1. Proceed na ako sa laps 2 tsaka laps 3. So yun, kahit bukas linggo magwo-walking pa rin ako kahit may plates ako. So yun, tapos na ang laps 1 ng aking pag-walking.
And then proceed na ako sa laps 2. So bago ko magtapos sa vlog ay sa video, mamaya ituloy. Ikikwento ko naman sa inyo yung ano ba to? Yun nga. Laps 2 na tayo. So yun, mga katambay ko. At isa pang ikikwento ko sa inyo yung about sa nangyayari sa pamilya namin, sa pamilya ng kabila dyan ko, na yun nga, yung mama ko kasi may kapatid na 7, bali 8 sila. Yung tiyan ko tsaka yung mother ko nagtatalo, pati kami magpipinsan naapektuhan na. Tapos nung ano, yung bali bayaw kong bakla, hindi siya bakla talaga, tinawag ko lang bakla kasi pumapatol sa babae. Eh anong tawag dun? Di ba bakla? So yun. So yun, nagtalo-talo. Yung bayo kong baklaan kasi na yun, bagong gawa lang yung gate namin sa compound. Tapos sa compound kami nakatira, puro magkakapatid yung nakatira doon. Walang dayo doon, lahat magkakapatid, magkakamag-anak. So ayun, at yun nga, ako nalulungkot ako ngayon. Yung bayo kong bakla na yun, sinagot-sagot yung mother ko, taas tono. So yun, nalulungkot ako. Pati yung pamangkin niya, yung mismong pinsan ko, hindi na nagmamano sa mother ko kasi galit sila sa mother ko. So ako, yung mother ko, pinapagalitan ako pagka magmamano ako sa tiyahin ko na yun, pinapagalitan ako. So sabi ko, ano ba naman yan, Christian ako, aral namin sa Bible yan. Kung sino mang bastos sa'yo, huwag mong gantihan. Tapos sabi ng mother ko sa akin, nagalit pa sa akin. So yun, buti na post. So yun nga, kung nagtampo ko sa part na yun, pero inintindi ko lahat. So
yun. So, yun mga katambay, kalahati ng laps 2 kung makukunan ko ng video. Yung kalahati sa bahay na. So, ayun. Mamaya ko ikikwento sa inyo yung ibang detalye. So, mga katambay, tapos na ang laps 2. And then, proceed na ako sa laps 3. So, yun. Mamaya ko na lang ikikwento sa inyo yung lahat. So, yun. So, yung mga katambay, tapos na ang aking laps 3 ng aking pag-walking. So, ayun. At pauwi na ako. So, yun. So, yung mga katambay, kakauwi ko lang ng bahay. So, yun. Kakalapag ko lang yung bag ko. Ang oras pala natin is 7 o'clock. Ako nakauwi. 7 o'clock sakto. So, yun. At mag-almusal na ako. So yun, wala na palang almusal mga katambay. Kasi hindi ako nag-almusal, diretso kape na lang. So yun, diretso kape na lang ako. So yun, hambang nag-uurong, nagkakape. So, yun. Yun. So, yun mga katambay. Hambang nagkakape, nag-uurong. So, yun. Sa mabilisan lang to. So, yun mga katambay, yung kwento. Yun nga. About sa pagse-service. Tapos, yun nga, lagi na uulit. Tapos, netong huli, yung sa pagmamano naman sa tiyahin. Kaya isa pa sa dahilan kung bakit ayaw ko pa doon sa bahay ng nanay ko sa Kamarin. Dahil masama pa loob ko. Hindi na yun maaalis sa utak, sa puso't isipan ko. Hindi na maaalis yun. Yung sa dun nga mga katambay sa nagtalo kami ng aking nanay. Pinapalayas ako ng aking nanay, ang aking kapatid. So, chinat ko yung nakakatanda kong pinsan sa Bible. Chinat ko siya. Sabi ko, pinapalayas ako. Siya kasi nag-alaga sa akin nung baby pa ako. Yung pinsan ko na yun eh. Yung mga anak niya, mga pamangkin ko, mas matataas pa sa akin. So, yun.
And then yun, nasasaktan lang ako. Bakit kailangan humantong sa ganun pangyayari? So, dun ako dulog na dulog mga katambay. Hanggang ngayon, pag naaalala ko yon, hindi ko maiwasang umiyak, malungkot, o madismaya. Sa sinapit ng buhay ko. Kung tutusin nga mga katambay, sobrang sakit sa akin. Sobrang sakit sa akin mga katambay. Ang pangyayari na yun. Naalala ko lang. So, yun mga katambay. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan ko yun. Pero, pilit kong inuunawa yung nanay ko. Napakasakit kaya sa isang anak na ganunin ka ng magulang. Tapos, wala silang pake kung masasaktan ka. Kung mag-ano ka. Wala silang pakialam doon kung masaktan ka man nila. Basta kanila magawa nila kung ano yung gusto nila. So yun sila. So ako, nasasaktan din ako. Sa pangyayari.
So, yun. Ah, Ayun. napapaiyak na ako. Pati dito, yung sa pag-give up namin sa bahay, masakit. Pero wala naman ako magagawa. No choice ako, yung decision nila yan. No choice ako. Naiipit ako sa sitwasyon na hindi ko naman ginawa. Siguro may pangilan-ilan na magulang na ganyan. Yung pagtatalo ng mag-asawa, pag-iwalayan ng mag-asawa, pati anak apektado. So, hirap mang isipin, pero yun ang nangyayari. Okay lang eh. Magkaaway sila. Pero wag na silang magbahayan. Matatanda na sila eh. Wag na silang magparinigan. Matatanda na sila eh. Kumbaga, pilitin nilang maging maayos. Yung pag nagkikita sila or aksidente silang nagkikita, parang wala na lang. Kasi mga anak ang napaka-apektado, lalo na ako panganay. Ako yung pinaka-apektado. Bakit ba sa family na punta yung usapan? So yun nga, nalulungkot ako dahil aalis na ako dito kung saan ako nagkaisip, kung saan ako lumaki. Pero hindi ako dito pinanganak sa bahay na to. Yung bunso kong kapatid dito na siya pinanganak. Ako pinanganak ako sa Dantes 2. Dantes 2. Nang pa kami noon. Napakasakit sa akin yung mga nangyayari sa pamilya ko. Tapos, dagdag pa to yung trabaho ko na parang dinadown ako ng mismong magulang ko o mismong nanay ko. Kahapon nung nandun ako, after ng lakad, after walking ko kasi kahapon, nagpahinga ako, naligo ko, napunta ko dun sa kamarin sa nanay ko. And then, pinag-usapan nga namin about sa trabaho. Ayan na naman siya, pinipigilan na naman ako.
Ito masakit man tong sasabihin ko pero real talk to. Nag-anak lang ba kayo para gawing katulong? Hindi para bigyan kayo ng magandang buhay soon pag nagtatrabaho na sila. Yun ang pakiramdam ko eh. Ako, sumasagi yun sa isip ko na kaya nilabas ako dito sa mundo para gawin akong katulong. Although, may nabibigay naman sila sa akin, pero mas worse yung kapalit. At pag gusto ko magtrabaho, gusto ko mag-apply sa ganito, malayo, di mo kakayanin. Ganon kagad yung sinasabi sa akin. So, masakit sa akin bilang anak na ganunin ka ng sarili mong magulang. Masakit sa akin. So, yun. At so, yun. Napakasakit sa akin. So, yun. Dito na ako magpapaalam. Ubos na ang aking kape. So, yun mga katambay. Abang na lang sa next vlog. Next upload. Ang oras natin ngayon ay 7:45 na ng umaga. Sa petsa na August 1, 2026. So yun, abang-abang na lang sa next vlog. Next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Kung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal. Huwag kalimutan magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag natin susukuan, laban lang. At iwas sa mga negative vibes. So ayun. At bye-bye.